Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay yun, so matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog, gawa ng busy tayo sa mga personal na bagay sa ating buhay-buhay. And hindi ko na patatagalin pa, bali kung mapapansin nyo, meron tayong wiring diagram dito ng motor. So under accessories to mga boss, bali hindi nga pala ito kompleto, gawa ng hindi na siya kasya sa ating bond paper. And yung mga kulang nga pala dito, sasabihin na lang natin mamaya. So kumbaga full ito pero may mga kulang pa rin. Yun, kung naipagkasya lang natin, kasi medyo nahirapan tayo mag-edit at napakatagal. So bali under accessory wires ito mga boss. At nandito na yung headlight, brake light and tail light, flasher, busina, ano pa ba, preno, yun, starter, ano pa ba, park light. So yun. And yung mga wala nga pala dito is yung ano ba tawag dito, floater, fuel floater, gear indicators, at yung sa dashboard, you know. So bali umpisa na natin at hindi na natin patatagalin pa. Pero bago yon, lagyan muna natin sila ng mga pangalan. So meron tayong 12 volts battery dito. Ayan. Starter motor. Starter relay. Nakalimutan kasi natin siyang lagyan ng pangalan, gawa ng wala sa isip natin. Push start switch. Yun. Merong start switch. Brake lever. Oops. Foot brake. Yan, ignition switch. Napakadami mga boss. Horn switch. Horn. Flasher relay. Headlight. HL. Tail light. Assembly. Ayan. And ano pa ba? So yung mga switches natin, hindi na natin tatapusin pa yung paglalagay ng mga pangalan. Baka tumagal tayo. Okay, so mga boss, lagi nating uumpisan yung ating diagram mga boss sa ating battery. So sa ating battery meron tayong negative at positive dyan. Kasi nga under accessory wire yan, battery lahat yung kumokontrol dyan. So pwede din naman tayong kumontrol sa stator pero hindi stable yung flow. So mapapansin nyo, kumukurap kapag stator yung pinagmulan ng source or kuryente. And kapag battery naman napaka-stable. So walang kurap kapag battery yung pinanggalingan ng source. Okay, so sa battery natin meron tayong negative at positive. So yung isang wire na yan mga boss, yung kulay red na yan, ayan, kung mapapansin nyo, may fuse tayo dyan. Pupunta yan sa ating ignition switch. So kapag in-on natin yung susi, yung ignition switch natin, yung source na galing sa battery, lilipat yan sa accessory wire. So yung accessory wire na yun, napakaraming sinusuplayan yan. Diyan ang headlight, brake light, tail light, at iba pa. So doon tayo sa pinaka basic, sa busina. Ayan. So yung busina natin mga boss, kukuha ng source sa ating accessory wire. Kapag naka-on na yung ating susian, kukuha ng source. Ayan yung kulay black na yan. And take note mga boss, yung color coding nga pala nitong ginamit natin is more on likely sa Honda.
In Honda at saka China ng mga motor, halos kapares lang naman ng color coding. Okay, so balik tayo sa topic. So yung isang wire ng ating horn switch, nakatap yan sa ating accessory wire. So kukuha ng source ngayon, kapag pinindot mo yan, yung switch nya yan, lilipat lang yung source papunta na sa ating busina. So yung color coding ng ating busina mga boss, light green. So yung positive, ito kasi yung positive natin, negative yan. So pwede naman magkabaliktad yan, dalawa na yan, reverse polarity naman yan. Tutunog at tutunog pa rin yan. Okay na tayo sa busina. Next naman is flasher naman tayo or sa mga signal lights. Ito yung signal light natin sa left, ito naman yung sa right. Sa rear, left, or sa likuran, ito naman yung sa right. So again, kukuha ulit tayo ng source dito sa ating accessory wire. So yung isang wire na yan, tatakbuhin dito sa may ating flasher relay. So yung mga pin na yan mga boss, may kulay yan. Letter B, pin B, tsaka pin L. So from battery, ayun, yung pin B. Next naman is yung pin L. Papunta na yun sa ating load, sa mga natin, sa mga bumbilya natin, or sa mga flasher bulb natin. So kapag tumawid na yan mga boss, itong source na nanggaling dito sa ating accessory wire, so papasok na yan sa ating flasher relay mismo. Yan, putol-putol nang lalabas yan dito sa pin L natin. Papunta naman yan sa flasher switch natin. Ayun. So kung mapapansin nyo, kulay gray yung output ng ating pin L. Kulay gray. Yun. So 3-way switch ngayon, kapag nag-switch tayo ng left, yung source na galing dito sa ating flasher relay, which is putol-putol, positive. So tatakbo na yun dito sa ating, ayun, sa right, front, at saka rear. Yan. So masusupply na yung ating flasher bulb or yung mga signal light natin na putol-putol kasi nga gawa ng flasher relay. So siya yung may dahilan kung bakit putol-putol yung output ng ating flasher or yung mga signal lights natin. Next naman, kapag nag-turn tayo ng left, ayun, lilipat lang naman yung source papunta sa left, mamamatay yung kabila. So masusuplayan ng positive yung ating ganun din yung mga bombilya or yung mga bulb. So putol-putol din siyang iilaw. So meron naman na tayong positive, yung kulay orange na wire. Ayan, positive natin yan. Negative yung ground. Kapag nakakita nga pala kayo ng ganitong symbol mga boss, ibig sabihin yung ground natin. Ayan, same lang din sa kabila. Ayan, blue. Ayan. So iilaw na yung ating mga flasher bulb o yung mga signal lights natin. So tapos na tayo doon mga boss. Next naman is sa ating saan ba? Push start naman tayo. So push start, ayun. So yung push start natin, meron tayong push start switch dyan, meron tayong starter relay at starter motor. So para mapagana natin yan, dapat meron tayong meron tayong yung tatlo na yan. So sa push start, again, kukuha ulit yan ng source sa ating accessory wire. Yun, yung kulay black. Mabalik tayo sa flasher mga boss. Yung left flasher nga pala, color coding ng wire is orange. Yung right naman is kulay blue. Okay, so balik na tayo sa push start or sa starter. Yun, so kuha tayo ng source doon sa accessory wire. Yun, tatakbo na ngayon yan sa ating push start switch. So kapag pinindot mo, lilipat lang yung source papuntang kabila, papunta dito sa may yellow na may stripes na red. So positive ngayon yan mga boss. Yan. Again, kapag nakakita kayo ng ganitong symbol, negative. So ang kailangan lang ng ating push start mga boss, starter relay, kailangan lang ng starter relay natin is positive at negative para pumitik ito at mag-supply ng kuryente dito sa may ating starter motor. So kapag na-supply na to ng positive at negative, ito na yung pipitik na siya. Kung mapapansin nyo, tik-tik yung tunog nito. Ngayon, para ma-supply niya ng napakalakas na voltahe yung ating starter motor, kasi nga yung pinapa-start ng ating motor is yung compression ng ating makina. So kung mapapansin nyo, kapag kinik nyo or sinipa nyo yung motor, in-start nyo gamit yung kick, napaka bigat, di ba? So yung trabaho na yun yung kailangan or kumukonsumo ng malaking voltahe magsimula sa battery para mapag-andar yung ating
motor sa pamamagitan ng starter. So imagine niyo yung trabaho ng ating starter mga boss. So imbis na i-kick mo, mawawala yung pagod mo kasi nga may starter motor ka na. Again, so yung makapal na wire na yan mga boss, nakatap yan sa positive ng ating battery, rekta yan. Kaya kung mapapansin nyo, may positive kayong makikita dyan, yung kulay red na wire. Tatakbo ngayon yan dito sa ating starter relay. So konektado naman yan dito mga boss sa 10mm na tornilyo natin. So positive pa rin yan kasi nga from battery, tatakbo yan ng starter relay. At lilipat lang yan ng kabila. Positive yung output pa rin yan. Yun. So kapag pinindot mo yung push start, tick, kuha ng source, ayan, papuntang motor, start yung ating starter motor or yung ating engine. So sa negative wala namang problema kasi nga nakatap na to sa ground natin or sa chassis, automatic naka-body ground na yung ating starter motor. Pero kailangan pa rin yan ng positive at negative, which is galing sa relay yung positive, starter relay, at yung ground sa negative naman, which is dun sa may body ground. So okay na tayo dun. Next naman mga boss, dito na tayo sa ating headlight at saka brake light assembly. So again, kukuha pa rin yan ng source mga boss dito sa ating accessory wire. Yun, yung kulay black, ayun. So kumuha siya ng source dito ko na lang kinonect or kinuha. So tatakbo na ngayon dito sa ating switch, sa main switch na ating headlight at park light. So ito nga pala yung off niya mga boss. Kapag inon mo pa ng isang beses, may mga motor nga pala tayo na kapag inon mo pa ng unang beses ay park light or nakasunod yung ating tail light or yung ating yun nga, tail light, yung ilaw kapag madilim. Take note mga boss, magkaiba nga pala yung tail light sa brake light, no? So kapag inon mo, sasabay yung ating tail light, and kung may park light man, sabay na silang iilaw. So kapag inon mo pa ng isang beses yan mga boss, doon na iilaw yung ating headlight, which is kulay yellow naman yung wire na ginamit natin papuntang high and low beam. So ito yung ating high, ito yung ating low. Yun. So pagka inon mo, headlight na iilaw, automatically supplied na yung headlight natin, yung low beam. So kapag inon mo naman yung high beam, lilipat lang naman yung source papuntang high beam. So for example, from yellow, ito yung main source na nanggaling sa main switch. So for example, itong low yung ating white, yan, iilaw na agad yung ating headlight. Naka-low na tayo. So kapag pinindot mo naman yung high, lilipat lang yun sa kulay blue na wire. So mag-high na tayo ngayon. Ayan. So sa negative mga boss, meron na tayong ground. Ayan, again, kapag nakakita kayo ng ganyang kulay, automatically ground. So mabalik tayo sa park light mga boss. Yung park light nga pala ng ating ginamit na kulay ng wire dito is kulay brown na may stripes na white. So yan yung ating tail light. Okay, so ito yung ilaw natin kapag madilim or kapag gabi. Again, magkaiba mga boss yung brake light sa tail light. Okay, so dito na tayo mga boss, sa brake light na tayo. So sa foot brake muna tayo or yung sa preno sa paa. So again, nandito na naman tayo sa accessory wire. Kukuha na naman tayo ng source dito sa ating accessory wire. So positive. Yan. So kapag pinapakan natin yung preno mga boss, matitrigger kasi itong ating spring, yung preno sa paa. Pag inapakan natin, magkukonek yung dalawa na yan. So yung positive source, lilipat lang dito sa may green na may stripes na yellow wire. Pupunta ngayon yan dito sa ating brake light. So yung brake light natin nandito. Yung isa nga pala, tail light, yung ito naman green na may yellow, yan yung ating brake light. So ito yung liliwanag mga boss kapag aapakan natin yung preno or pipigain natin yung preno. So yun, sa kamay naman, kasi meron na tayong negative dito mga boss, positive parehas ito. Yan. So sa kamay ganun din, same process lang din, kukuha yan ng source accessory wire. Tapos tatawid yan dito sa ating brake lever. So kapag piniga natin yung preno, iilaw din yung ating brake light. So ganoon lang kasimple mga boss, napaka basic lang. Sa susunod dadagdagan natin kasi nga tulad ng sinabi ko, kulang siya, wala siyang fuel floater,
and gear indicators at yung sa dashboard. Yun, so hanggang dito lang siguro mga boss. Sana may natutunan kayo at ako nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.